Una, nakakatuwa naman at ibig sabihin gumugulong na yung ating batas, lalo na yung pinagpaguran speaker ng Oversight Committee ng Kongreso sa Bulacan at may mga kinasuhan na pala. Pero nagtataka lang po at ilang linggo na kayo nga po laman ng ilang mga media personality sa radyo pag-umaga, nagtataka bakit hindi wala pong inilalabas na mga pangalan. Meron ho ba talaga? Pasensya na, attorney ha. Ang tanong lang kasi parang nagdududang lang yung mga kababayan natin sa BOC kung meron ba talagang sinasampahan ng kaso o wala. Kasi bakit hindi mailagwas ang mga pangalan pag customs sa nagkakaso? Kasi pag iba mga agency, CIDG, NBI, nakalagay ang pangalan. Pero pag kayo, walang pangalan. Ano paki-explica nga, attorney? Siguro sir, may disconnect lang po, no? Kasi pagdating po kasi sa amin, once we file cases against the consignee, meron po akong pangalawang parte yun, no? Ng investigasyon. Yun naman po yung administrative sanctions na ibigay namin sa mga tauhan namin. Possibly may investigasyon din pong ginagawa, no? Pwede naman pong wala talagang responsibilidad din eventually yung aming mga tauhan kung di naman dumaan sa kanila o kaya mapatunayan na wala naman talaga silang sala. Kaya lang hindi muna po namin i-reveal muna ngayon para lang po pagbigyan yung pangalawang parte ng proseso na yun. Once po makumpleto yun, inilalabas naman po namin yung buong detalye ng parehong investigasyon, no? Both as to the consignees and of course other persons responsible para lang kumpleto yung buong picture. No, ang tanong ho kasi, why will you file a case and said na you're filing it in court? So, paano ho yung magiging respondent? Sino ho nilalagay ho ninyo? Di ho ba, by Aljo? Ay, tama. Kung mag-file ka ng kaso, you're saying, when you file a case in court, hindi po ako attorney, sir, pero basing on my experience as a journalist, alam ko, pag nag-file tayo ng kaso, merong respondent. Otherwise, saan patutungo yung demanda na yan kung wala namang respondent? I'm talking about, is there a respondent or are there respondents in this case, Attorney Jet? Yes, sir. Meron po, no? Like sir, for example, for the first case, no? Sabihin ko na lang siguro yung consignee, yung respondent. Sige, yun po kailangan natin. Nililista po namin, sir. Opo. Sa unang kaso po, yung San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporation, no? Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5 pong respondents doon. 5 ang respondents dito sa San Pedro Warehouse. Anong kumpanya po yun? San Pedro po at Sakura Agri-Grain. Sakura Agri-Grain. San Pedro at Blue Sakura Agri-Grain. Ito yung sa Bulacan. Opo, nadalo niyo po yata. Ay, oo. Okay. Tapos po? FS Osita. Yung FS Osita Rice Mill po. FS Osita. Ayun. Oo. Sino-sino mga direktor nito? May pangalan ho ba kayo? Sino mga opisyalis? Yung respondents lang. So most likely sole proprietor po ito. Sole proprietor. Okay. So, meron pa ho, sir? 3 na ho ito. Tapos 2 pong kaso sa Gold Rush. Gold Rush. Oho, ayun. Ito bang mga taong ito maigsi apelyido o mahaba, sir? Nasa likod nito. Baka mga Chinese yan yun. Ha? Sa pagtingin ko, mahaba pa naman. Mahaba. Mahaba pa naman po. Anyway, sir, we would like to thank you for being transparent. Ito po kasi ang sa akin lang naman gusto kayo matulungan para matigil na itong agam-agam mga kababayan natin. Kahit kami kanina ni Bay Aljo, nasasabi tuloy namin na baka may tinatago. Well, at least ngayon nilalabas natin na ito San Pedro Warehouse, consignee, Sakura Agri-Grain, FS Osita at Gold Rush. At least nakikita ngayon ng mga kababayan natin na seryoso tayo at merong mananagot dito. At ito nga yung mga tao kasi baka isipin po nila, sir, gawa-gawa lang. Bay Aljo. Tama. Wala naman pong problema, sir, and thank you very much din po sa opportunity. We just wanted sana to follow some protocol. Pero pagdating naman po sa pangalan ng consignees, wala naman po siguro problema. Okay. Yung mga personalities lang po, para lang po may mga data privacy issues yata yung legal service namin. But of course, the names of the companies, very welcome naman po namin. Pero may nakukulong ho ba mga hoarders so far, attorney? No. Mga smuggler ng bigas, halimbawa? Sa bigas po, meron kami dati pa. No? May kaso kami dyan sa bandang Bataan na nag-outright smuggling. Nakakulong na po yung 3 responsabling tao. No? This was way back 2021 po yata. 2021. Tapos may recent conviction po kami, no, na dito sa ating trial court level. Nagpasok naman po to nag-misdeclare po ng mga carrots, no. Pinalabas sa mga pork bun.
buns, pastries. Pero ang totoong laman po talaga, carrots. May conviction na po. Nasaan na Nalabas sila? yung conviction Naka-bail or naka-post ng bail o nakakulong pa rin? Yung tatlo po, nakakulong na po yun. No? Ito pong huling conviction, makukulong na rin po siya because of that conviction. Sa Attorney Jet, di ba may pinirmahan ng Pangulo ngayon yung sa agri-smuggling na batas papasalang. So effective na ito mga sinampahan niyo sa Bulacan na mga hoarder na ito. So if they're proven guilty, then tatamaan na po sila nito. Effective na po sa kanila ito. Tama po ba? Sir, kapag pumasok po dun sa period ng pag-aproba ni Presidente at makita namin na pasok within that particular effectivity yung kanilang mga actions, papasok po sila dyan sa bagong batas na yan. Ang problema ko kasi yung batas natin kapag criminal po, no, meron pong constitutional provision na bawal na retroactive yung batas. But of course, there are certain acts post this particular may mga continuing acts po kasi yan eh. So titingnan ho namin yung mga continuing acts na baka pwedeng pumasok na dito sa bagong batas. Pwede na yan siguro. Kasi pinatupad ni. Alam ko, Attorney Jet, kailan po ba ninyo pinali itong kaso ito sa mga Bulacan? Kailan po? We filed it, sir, last week po. Anong petsa, sir? Kasi doon magkakatuloy dahil yung pinaprubahan naman ng Pangulo, I think 2 weeks ago, di ba? Inaprubahan niya itong batas na ito na yung anti-smuggling, mga hoarding, overpricing, economic sabotage, 1 lifetime imprisonment. So, kung ito ay sinampan ninyo last week, the day or 3 days or 1 week after na inaprubahan ng Pangulo, dapat effective na ito, Attorney Jet. Yes, sir. Yan po hindi namin mga timelines dyan. At pwede ho nating corresponding naman po yung mga batas na final ng legal service natin. No? And if they fall within that law, I'm sure yun po yung kinasa ng aming legal service. Sir, matanong ko lang, yung mga palay na kasama ho yata kayo nung sinispeksyon namin, yung napakadaming palay, ano hong gagawin dito? Hindi sila imported dahil ito ay galing, alam ko, dito lang sa atin ito. So, ano hong disposition nyo rito? May karapatan ba kayo to decide kung anong gagawin sa libo-libong sako ng mga palay na ito na sinabi lang inani daw nung March, Attorney Jet? Hahayaan po namin, sir, ang DTI at ang Department of Agriculture to determine po, no? Kung anong violation nito mga palay na to. Kasi yun nga pong ina-allege na local po, no? Opo. Yung kanilang pagkakabili. Meron po kaming continuing investigation. Pero wala naman, baka po hindi masyadong nandun sa angulo na imported to dahil mga palay nga po. But the Department of Agriculture, sir, and the DTI has the power, no, to look into hoarding issues at pricing issues po dito sa dito sa mga palay po na nakita nyo po, sir. Attorney, ang gusto kasi ng taong bayan dito, makulong talaga yan. Mabulok sa kulungan kung mapapatunayan guilty itong mga hoarders di umano. Ang date of filing ba ng kaso or yung desisyon ng korte with finality at executory na ang mananaig dito para magre-retroact doon po sa batas na pinirmahan ng Pangulo? Sir, ano ho yan? Usually ho, the date of the commission nung kanyang acts, no? Yun ho yung tinitingnan sa ilalim ng batas. Kaya ho, titingnan namin yung mga continuing offenses pa na nangyayari ngayon. Mabigat na maaaring pumasok po sa ano na yun. Okay. Sa batas ng Pangulo. Anyway, sir, yung huling batas naman po, no, na inamend nito, mabigat pa rin naman po yung kaparusahan na ito. Pinasok po natin doon. Kailangan lang po natin ng coordination with the Department of Justice at higpitan natin yung ating pagbabantay ng kaso na yun. Maaari po naman sila makulong pa din. No? Even if file lang po sa korte, maaari na pong makulong ang mga responsableng tao dito sa smuggling cases na to. Alright.